at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Match sa Manora Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pilipinas ang oras, alas 4:11 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! Makakasama niyo po sa isang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpuz. At sasama rin sa akin maya-maya, of course, Lakay Racy Bayan, sa ngalan pa rin ni Lakay Deo Macalma. At hindi lang kumaway, kundi talagang nagstay ang ating haring araw today. Di ba? So samantalahin po natin na nananatili siya sa kalangitan. Magsampay na po tayo ng ating mga nilabhan. I'm sure yung iba sa atin nagpalo-palo pa para talagang mabango ang kanilang mga labada na natenga ng hindi isa kundi higit 2 linggo. Tama, di ba? Kasi sa Ilocano, sabi nila, nep-nep na daw yung nangyari. Tuloy-tuloy na pag-ulan, di ba? Nep-nep ang tawag nila dyan. Kaya pero naman, hanggang ano lang yan, ha? Hanggang Sabado. Kaya nga sabi ko, samantalahin na ngayon. Kasi sa linggo, uulan na naman. Uulan na naman. Hanggang mga Lunes yata o linggo. Sakto talaga dapat ratsadahin natin yung paglalaba. Yes. Mula ngayon hanggang sa Sabado, di ba? Kung may mga sapatos na nabasa nung mga umulan-ulan. Ngayon nyo yan na paarawan ng gusto, di ba? Para matanggal yung mga amoy. Hindi na umalingasaw. Correct. At syempre, narito na po ang ating mga headlines ngayong araw ng Huwebes, Agosto 20, ngayong taon. RH Break Time! Nihilistic extremism sa school mass shooting sa Zamboanga, mas tinitig ng anggulo ng PNP at DILG. Social media ban sa mga kabataan, kasadong aprubahan agad ng mga senador, epekto ng Zamboanga shooting. Mga napatay sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyo na itala sa 20, higit 6.5 milyon
arestado ayon yan sa NDRRMC. Kaugsi sinupalpal ang aligasyon ng Chinese Embassy na selective enforcement sa kanilang mga kababayan. Chinese Embassy inakusahan ni Defense Secretary Teodoro na umaastang PR firm ni Tony Yang. Irregularidad sa awards at promotions sa mga reservist inimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines. Naku, Taiwanese na nagkunwaring FBI na nambibiktima ng mga dayuhan. Arestado ng tunay na NBI. Halos 300 milyong pisong halaga naman ng shabu na isinilid sa Talkstone mula Afghanistan nasabat ng customs. Balukok Bypass Road sa Pampanga nagmistulang resort sa baha. Aba, dinayo pa ng mga tao. Naglatag pa rin ng mga mesa. Malinis ba yung tubig? Ewan ko, baha. Samantala, mga Pinoy na nagsabing sila'y mahirap at nakaranas ng gutom, mas dumami pa ayon sa Okta. Yan po ang mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Hindi kumbinsido si Interior Secretary John Vic Remulla na problema sa grado o sa grades ang motibo sa likod ng Zamboanga School shooting. Sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Remulla na exposed sa mga violenteng content ang estudyanteng shooter mula sa isang nihilistic website. Batay sa ginawang pagsusuri sa smartphone ng bata, napag-alamang pinag-aaralan umano nito ang iba't ibang mga serial killer at mga mass murderer. Wala naman umanong indikasyon na pinuntirya ng estudyante ang kanyang guro. Sabi ni Remulla, malabo na problema sa grado ang motibo dahil ngayong Agosto lamang nagbukas ang klase pero noong Marso pa umano exposed sa mga violenteng video ang shooter. Narito ang bahagi ng pahayag o ng panayam kay Remulla. Kasi sa lahat ng drawings niya, wala namang sinabi, wala siyang sinabi na kung sino patay niya eh. Parang kung sino lang makita niya. Walang walang description eh. But we're not ruling it out. Kasi titignan namin yung grades niya. Kasi until we see and talk to the teacher and look at his performance, doon lang natin malalaman kung ano nangyari. Kung bakit nag-spiral. Pero if you come to think about it, March pa eh. Di ba nag-upisa ang school natin itong August? Ito lang, bago lang. Bago lang. Pero March pa lang ginagawa niya na. So, I find it hard to believe na grades yung dahilan. Yung summer vacation, nag-uumpisa na siya. Samantala, naniniwala rin si Remulla na hindi naiwan ng tatay ng shooter ang baril sa sasakyan kundi sa bahay pa lamang ay kinuha na ito at ipinuslit sa paaralan. Dahil dito binigyan diin ang kalihimang kahalagahan ng responsible gun ownership dahil hindi umano dapat accessible sa mga bata ang mga baril. Hindi na may sinasantabi ng Department of Education DepEd ang posibilidad na naimpluwensyahan ng nihilistic violent extremist groups ang mga suspects sa nangyayaring pamaril sa mga eskwelahan. Ayon po kay DepEd Secretary Sani Angara, target daw po ng groomers o naturang grupo na galitin pa lalo mga tinawag ng opisyal na mga disenchanted youth. Konektado ang hinalanwan ni Angara sa impormasyong inilabas si Interior Secretary John Vic Remulla na posibleng na-radicalize sa larong Roblox ang estudyanteng shooter sa Zamboanga. Kaugnay po nito'y nanawagan naman si Angara sa mga magulang na tutukan ang mga nakakausap ng kanilang mga anak online. Yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, di ba? Nakita ng mga groomer na, galit to, disenchanted youth to. Ito, maano natin to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups. Talagang, so dapat malaman din ng mga magulang. Samantala, magiging prioridad na ng mga senador ang pagpapatibay sa mga panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga menor de edad. Kasunod ito na nangyaring pamamaril sa isang menor de edad sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, may mga pag-aaral na nagpapatunay na naiimpluwensyahan ng social media ang mga kabataan. At nauudyukan pa ang mga ito na gumawa ng karahasan at ipakita ito na
ng live sa internet. Unang tututukan sa Senado ang panukala ni Gatchalian na ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga edad 16 pababa. Narito si Senate President Sherwin Gatchalian. Kailangan natin ng malawak at sistematikong pagtugon mula sa regulasyon sa pagkuha ng baril, inspeksyon at seguridad sa paaralan at maging ang pagsubaybay sa social media at mga marahas na content na maaring na-access ng kabataan online. We owe our children more than condolences after another tragedy. We owe them schools and communities where they can live, they can learn, live, play, and grow in peace. Pananugatan ng pamahalaan at ng buong lipunan ang kaligtasan ng ating kabataan. Hindi nating maaring hintayin may panibagong buhay na mawala bago tayo kumilos. Samantala naman, nasa maayos ng kalagayan ang estudyanteng sugatan sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ayon po sa Police Regional Office 9, stable na raw po ang kondisyon ng biktima na nadaplisan ng bala sa likod, ngunit nagpapatuloy ang gamutan sa ospital. Samantala, nakarecover na rin umano ang isa pang estudyante na napaulat na nag-collapse sa kasagsagan ng pamaril. Sa ngayon po'y nanatiling walang pasok sa nabanggit na eskwelahan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, umakyat pa sa 29 ang bilang ng napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay, maging ng habagat. Batay sa tala ng NDRRMC, hindi pa kasama rito ang posibleng epekto ng kasalukuyang bagyong Neneng. 19 naman ang sugatan habang 3 pa ang nawawala. Bahagi ang datos ng higit 6.5 milyong na bilang ng mga individual na naapektuhan sa 11 rehiyon o katumbas ng halos 2 milyong pamilya. Sa bilang, 47,000 individuals pa ang nananatili sa mga evacuation centers. Tinatayang 4.6 na bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura habang 1.4 na bilyong piso naman ang pinsala sa agrikultura. Nakalerto naman ang National Capital Region Police Office sa gitna ng patuloy na pagulan dulot po ng habagat. Nag-deploy na ang pulisya ng mga tauhan at rescue equipment sa mga binabahang komunidad bilang bahagi naman ng kanilang proactive measures para agad na makapagligtas ng buhay at makatulong sa mga apektado. Ayon po sa NCRPO, activated ng Reactionary Standby Support Force na nangahulugang nakataas ang alerto ng mga tauhan para sa mabilis na pagtugon sa anumang emergency. Tinakbo ng pulisya ang kanilang kandaang rumesponde at umalalay sa mga kababayan habang nagpapatuloy ang pagulan. Kaugnay pa rin ang balita tungkol sa mga pag-ulan, may aasahang 13 bago at upgraded na pumping station sa Metro Manila bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Tripa de Galina sa Pasay City, sinabi nito na kailangan madagdagan ang mga pumping station dahil sa dami ng buhos ng ulan. Pero sabi ni Pangulong Marcos, problema pa rin ang basura gaya ng kanyang nakita sa Tripa de Galina Pumping Station. Giit ng Pangulo, kahit malakas ang pagbomba ng tubig, kung napapasok ng mga basura ay hindi malayong pumalya ang mga pumping station. Kaya dapat rin anyang hanapan ng paraan ang wastong pagtatapon ng mga basura. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. We are installing additional pumping stations. And those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. Samantala, sa iba pang balita, hindi makakapekto raw po sa kasong isasampalaban kay dating Speaker Martin Romualdez
at iba pa ang recantation o pagbawi ng testimonya ng mga dating bodyguards si dating Congressman Zaldico. Ayon po sa Office of the Ombudsman, hindi na bago ang recantation sa mga high-profile case. Hindi rin naman umiikot ang buong investigasyon sa iisa o kahit sa ilang witness sa kaso. Abutan niya sa may 28 testigo ang hawak na ombudsman na handang magbigay ng direkta at material na kaalaman sa muli mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni Romualdez, kabilang po ang mga nakauniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Nagbabala rin ang ombudsman sa mga hahadlang na o manggugulo sa proceedings ng ombudsman na maharap sa tinatawag na buong bigat ng batas. Mas mabuting ang Office of the Ombudsman na ang bahala sa napaulat na pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, mas mabilis ang proseso kung ang ombudsman na ang kikilo sa kaso ni Guteza dahil tatagal lamang ito kung dadaan pa sa Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng senador na may usapin o usapan sila ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kapag issue ng flood control ay sila na ang bahala para mapadali ang proseso ng accountability. Ang pahayag kasi ni Guteza at ng iba pang Maleta Boys ang siyang pinagbatayan sa investigasyon ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito si Senator Erwin Tulfo. Matatanda ang si Guteza ang iniharap sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta at nasabing nag-deliver siya ng male-maletang pera na tinawag namang basura ni Romualdez. Dagdag pa ni Guteza, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang gumawa ng kanyang affidavit o salaysay na binasa niya noon ng ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala naman sa iba pang balita, sinisiyasat na ng Sandatang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines kung may nangyari daw pong irregularidad sa paggawad ng mga parangal at promosyon sa ilang tauhan ng kanilang reserve force. Kasunod po ito ng puna ng ilang retiradong sundalo na tila mas marami pang medalya ang suot ng isang politician reservist kumpara kay Armed Forces Chief of Staff General Antonio Navarrete Jr. Ayon po sa AFP Public Information Office, tutugunan nila ang anumang paglabag batay daw po sa umiiral ng mga patakaran ng militar. Una pong nagsagawa ng review ng kanilang mga pulisiya ang Philippine Air Force at iginiit na dapat may tamang dokumentasyon ang bawat award at badge na iginagawad sa kanilang mga tauhan. Sa iba pang balita, nagsumite na ng Letter of Relinquishment of Duties and Retirement si Armed Forces Reservist Brigadier General Michael Mikey Romero. Ayon kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, epektibo ang retirement ni Romero kahapon, Agosto 19. Sa sulat ng dating kongresista, taus-puso siyang nagpasalamat sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na anyay isang malaking karangalan at pribilehiyong paglingkuran. Bilang mambabatas noong 2018, isa umano siya sa nagtulak ng 58.7% sa pagtaas sa sahod ng militar at uniform personnel at 22 billion pesos na pondo para sa tatlong C-130J Super Hercules. Bilang reservist, lumahok siya sa mahigit 60 voluntary missions na anya ay nakatulong sa mahigit 20,000 na Pilipino at bilang chairman ng ARAPI, pinalaki niya ang samahan sa mahigit 5,000 miyembro at nanguna sa iba't ibang rescue at relief operations. Samantala, tiniyak ni Romero na ang kanyang mga medalya ay parangal na kinuwestiyon at ay na-validate at nasa opisyal na record ng AFP. Samantala naman, iginit po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na walang batayan ang paratang daw po ng Chinese Embassy na selective enforcement ang sinasagawang operasyon sa Sanya Steel Corporation. Ayon po sa PAOCC, ang operasyon ay sinagawa bilang interagency law enforcement operation at hindi aksyon laban sa anumang nationality sa bansa.
Sinabi ng PAOGC ng pagtrato sa mga individual ay nakabatay daw po sa kanilang mga kalagayan, partikular sa pagsunod sa Philippine Immigration at Labor Laws at hindi sa kanilang pagkamamayan. Binigyan din ng komisyon ng pag-aresto o investigasyon na hindi na nangahulugang nagkasalan na ang isang individual. Kung mapatutunayan na may pananagutan ng mga mayari, opisyal, manager o iba pang responsableng tao, susundin din ng mga ahensya ang naayon sa legal na proseso. Samantala, nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng pagkondena mula sa publiko laban sa umano'y cover-up ng Chinese Embassy sa illegal na aktibidad ng kanilang national sa Pilipinas. Ayon kasi sa kalihim, mistulang PR firm na ang embahada ng negosyanteng si Tony Yang maging ng iba pang illegal na aktibidad na kinakasangkutan ng kanilang kababayan. Giit ng DND chief, sa lahat umano na mga embahada dito sa bansa ay ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng pagmamalabis. Pinakahuli itong pahayag ng kalihim sa serye ng World War na sa pagitan niya at ng tanggapan ng China sa Manila matapos nitong akusahan ang law enforcement sa Pilipinas ng pag-target sa mga kalahi. Nag-ugat ito sa raid ng PAOGC, NBI at AFP laban sa Sanjo Steel Corporation sa Misamis Oriental na ipinasara ng DENR dahil sa mapanganib na paggamit ng radioactive materials bukod pa sa pagpaproduce ng umano'y substandard na bakal. Una nang binanggit ni Teodoro na dati itong pag-aari ng negosyanteng si Tony Yang. Samantala naman, arestado po ng NBI isang Taiwanese na muli nagpanggap na miyembro ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa multinational village sa Parañaque City. Ayon po kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tinatarget daw po ng suspect ang mga dayuhang may kaso o problema sa Amerika at nangangakong maayos daw po ang kanilang mga asunto kapalit ng pera. Nagpapakilar rin umano ang suspect na may koneksyon siya sa US Department of Justice at gumagamit daw po ng peking badge para makumbinsi ang kanyang mga target. Naipagnay naman ng NBI sa US Embassy para po sa mga dayuhang biktima habang nagsasagawa rin ng follow-up operation para matukoy ang iba pang kasabwat. Papakilalang FBI, may badge, may gamit na parang document to represent the FBI, may mga handler siyang kasama. Kilalang FBI, inaresto natin ito at dalawang kaso nga harapin ito, computer-related fraud saka usurpation of authority. We are coordinating also with our counterparts in the US Embassy para i-turn over din namin yung mga nabiktima. Binibiktima nito mga nasa abroad na personalities. May mga kaso halimbawa na ayusin or mga papers na related sa FBI, sa DOJ ng Department of Justice ng US. So, doon natin siya na-set up ang nahinuli natin. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Halos 300 milyong pisong shabu na isinilid sa Talkstone mula sa Afghanistan na sabat ng customs. Mga Pinoy na nagsabing sila ay mahirap at nakararanas ng gutom. Mas dumami pa. Ayon yan sa Okta. Ano ba yan? Nako. Aalamin natin. Nagaduma? Agrigat tibiyag. Aalamin pa natin na detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kasama niyo pa rin po Thea Petro Corpuz. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, kayo nakatutok pa rin sa palatuntunang break time. Ilan po munang paalala ang oras, alas 4:32 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na Pilipinas, ang oras, alas 4:41 ng hapon. RH Break Time. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik-tumpik pa. Dahil kanina pa nakaabang ang ating taga-subaybay, ang masidhing nanonood at nakatutok, nakikinig sa atin para sa ating Kring Kring Panalo promo. Take it away! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na!
Ang pangalan ng ating winner, tunog pasta. Kala ko di ba? Macaroni, rigatoni. It's Riza Rotoni. Ang taray ng pangalan mo, Ate Riza. May lahi ba yung ganyang last name ng Lian, Batangas? Ate Riza, magandang hapon. Magandang hapon po. Ano po, may lahi po ba yung Rotoni na yan? Hindi po, yung apelyido po namin ay Romblon po. Sa Romblon pala yan. Oo, kakaiba. Very unique. At first time ko palang nakakita ng ganyang last name. Pero ito, Ate Riza, for sure, hindi mo first time na maririnig. Kaya for sure ay masasagot mo anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas at nangunguna hindi lamang sa Metro at Mega Manila, kundi number 1 din sa puso ng mga taga-Lian, Batangas. DZRH po. At dahil dyan, Ate Riza Rotoni ng Lian, Batangas, na ang lahi ay galing, Romblon, tama ba? Tama ako, Ate Riza, no? 500 piso agad ang ibibigay namin sa'yo. At tabayanan mo lamang ang instructions kung paano ito makiklaim. Congratulations, Ate Riza! At dumako na tayo sa ating mga reports. Standby Raymond Dadpaa, standby Milky Riganan. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Cabinet Secretary Benher Abalos ipinaabot ang pakikiramay ni Pangulong BBM sa mga biktima ng Zamboanga shooting. Idetal mo balitang yan, RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Personal na ipinaabot ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pagkiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang nangyaring pamamaril sa paaralan. Bumisita si Abalos sa universidad ngayong Huwebes para makausap ang school administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng insidente noong Martes. Kaugnay nito, nanawagan ang Cabinet Secretary na iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng insidente. Ayon sa kalihim, kailangang makamit ang hustisya para sa mga biktima at matukoy ang mga pagbabagong kailangan para hindi na maulit ang katulad na insidente. Iginit ni Abalos na dapat repasuhin ang mga safeguard para maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na content sa social media. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Led. Samantala naman, pagbaliktad daw po ng testimonya ni Orly Gutesa, hindi na ikinagulat ni Senador Ping Lacson. Report mula kay Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, hindi na bago para kay Senador Panfilo Ping Lacson ang pagbaliktad ng mga testigo. Kaya't hindi na ito nagulat sa report na bumaliktad si Orly Gutesa sa kanyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Siya ang unang nagsabi na nag-deliver ng malaya-malayatang pera na tinawag noon na basura kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang kickback sa flood control projects. Ayon kay Lacson, malinaw sa simula pa lamang na coach witness itong ni Senator Rodante Marcoleta si Gutesa, kaya't hindi na ito nagulat na siya ay bumaligtad. Sa ngayon ay 5 kada dosena ang bastara ng testimonya ng mga tinawag na Maleta Boys, kaya't hindi nakabibiglang pagbaligtad ni Gutesa na siyang orihinal na Maleta Boy. Sabi ni Lacson, sa lingwahe umano ng mga mandurugas, ang tawag dyan ay lagaring hapon, doble kita o 40-40 vision. Matatanda na ilang mga testigo na nadikit sa pangalan ni Lacson ang bumaligtad sa kanilang mga testimonya, kaya hindi na ito nagulat sa nangyari kay Gutesa at mga Maleta Boys. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond. Samantala, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi pwedeng i-shortcut. I-detail mo ang balitang yan at sino ang may sabi niyan. RH12 Milky Riganan. Manang Milky. Teya at Lakay Ray, kahit ilang beses pang masuspindi ang impeachment trial dahil sa sama ng panahon, walang dahilan para i-shortcut ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte.
Ayon kay counsel for the prosecution, Attorney Lorna Capunan, desidido ang prosecution na makumpleto ang money trail sa ilalim ng Article 1 o Confidential Fund. Giti Capunan, hindi ito pwedeng i-shortcut dahil ang audience ay hindi lamang ang Senado, hindi lamang ang mga senator judges, kundi ang mga mamayan. At kung i-shortcut, baka daw malito ang publiko. Umasa si Capunan na walang delay sa impeachment trial dahil makaka-apekto sa momentum at interest ng publiko na dapat ay nakafocus sa usapin ng accountability. Una ito, sinabi naman ni House Prosecution Team Advisor Robert A. Barbers, susunod ang panig sakaling magdesisyon ang Senate Impeachment Court na palawigin ang araw maging oras ng paglilitis kay VP Sara. 3 beses nang nakansela ang impeachment trial laban sa Vice Presidente, sanhi naman ang epekto ng habagat. Ako si New Criguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, DOJ tiniyak daw po na sisilipin ng lahat ng anggulo sa Zamboanga School shooting. Report mula kay RH9, Miss Manila Girl, Tina Nolasco. Miss Tina. Lakay Ray, tiniyak ng Department of Justice na nakatutok ito ngayon sa mas malalim na investigasyon kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University upang matukoy ang katotohanan sa likod ng insidente. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kabilang sa mga kanilang tinitingnan ang posibilidad na may mentoring o impluensya mula sa ibang tao na maaaring nakausap ng estudyante bago mangyari ang pamamaril. Bukod pa rito, inaalam din anya ng DOJ kung maituturing na akto ng terorismo ang naturang insidente, lalo na't isa sa layunin ng terorismo ang maghasik ng takot sa publiko na makakita ng nasabing insidente. Tiniyak din ng kalihim na handa ang DOJ Field Office na tumanggap at agad umaksyon sa anumang kasong ihahain kaugnay ng insidente upang matiyak ang mabilis na pagkamit ng hustisya. Ito, si Manila Girl, RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Samantala, Service Firearms ng Corrections Officer hindi dapat nakikita ng mga bata kung saan itinatago. Ayon yan kay Bucor Chief. Ang detalye ibibigay sa atin RH27 Noche Kakas. Noche. Miss Thea at Lakay Ray, naglabas ng kautusan si Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang mahigpit na paalala sa mga tauhan na maging responsable sa paggamit umano na at itago ng mabuti ang government-issued firearm o privately owned firearms. Ito ay kasunod sa nangyaring insidente ng pamamaril sangkot ang isang minor de edad sa Zamboanga City. Ayon kay D.G. Catapang Jr., hindi dapat nakikita ang kanilang mga armas na ng mga miyembro ng pamilya, bisita, lalo na ang mga bata kung saan ito nakatago. Ayon pa kay Catapang Jr., ilagay dapat ang mga baril ng mas ligtas na lugar o inirekomenda nito na ang heavy-duty gun safe or lockbox sa tagong lugar. Hindi rin umano dapat na ipagkatiwala at iiwan ang susi kung nakalagay sa drawers, tables, cabinets at iba pang lokasyon na madaling ma-access ng family members or household visitors. Dagdag pa ni Katapang, kailangan naka-trigger lock or cable lock ang baril. Kung ito ay nakatabi, may hiwalay na lagayan para sa mga bala. Maging responsable umano sa mga safety protocol. RH27, Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche. Samantala, nadiskubre ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang bagong paraan sa pagtatago ng iligal na droga para makalusot sa bansa. Sa modus, idineklara ang kontrabando bilang talkstone at doon isinilid ang shabu na aabot sa 43 kilo at may halagang 292.4 million pesos. Sa investigasyon mula sa Afghanistan, ang iligal na droga na naharang
sa dalawang 20 food container sa Manila International Container Port. Ikinubli ang mga shabu sa loob ng mga fabric pouch na nilagyan ng plaster of Paris upang magmukha at humalo sa mga totoong talk stone. Dahil sa mahigpit na profiling ng BOC sa mga high-risk shipment, isinailalim ang kargamento sa 100% physical examination kung saan nadiskubre ang mga iligal na droga. Samantala, umalma naman ang mga senior citizen at mga benepisyaryo ng 25 bigas sa kadiwa ng Pangulo sa may San Andres, Malate, Maynila na laman sa mabagal at napakahabang pila sa isinagawang distribusyon ngayong araw sa naturang lugar. Reklamo nila dahil naman sa mabagal na usad ng distribusyon ay mabot na raw po ang pila hanggang sa bahagi ng Quirino LRT Station. Karaingan po ng mga benepisyaryo, kabilang daw po ang mga senior citizen na launa pa na madaling araw nakapila. Inabot na sila ng alas 9 ng umaga bago makabili ng murang benteng bigas. Yun. Batay sa mga nakausap ng DZRH, naging dahilan naman ng pagkaantalang pag-una sa mga nakat-off kahapon na nabigyan ng numero kahit late na silang dumating ngayong araw na ito. Oras pa po kayo nakapila? 2:30. Madaling araw? Oo. Kami 2:30. 2:30 ito, alauna oh. Ano ba yun? May bisikleta kanina dito, yun yung alauna, yung matanda. Problema, yung may number, tanghali na magsipagpuntahan, mga pa-importante. Kami ito mga alas 2, alas 3, alas 4 nandito hanggang ngayon pa. Kami mga senior dito nakapila madaling araw pa lang. Kaya nung time na ilang beses kaming pabalik-balik. Last week, kahapon lang ako nakakuha. Pabalik-balik kami kasi nagsabi sila na, ay, balik tayo sa ganito. Kasi ako, suplada pa ng iba. Tinatanong mo, si Mango, tigas daw ng ulo namin. Natural, kailangan namin kumuha ng mura. Suplado naman. Huwag naman magsusuplado. Huwag naman. Oo, pinapila ninyo. Madaling dito araw pa lang. nakapila eh. Oo, para sa Sabihin naman, bigas na no. may limit yan, di ba, nang pwede lang bilhin. Ikalma lang po natin ang ating mga damdamin. Dumami pa ang bilang ng mga Pinoy na nagsabing sila ay mahirap at nakaranas ng gutom sa ikadalawang quarter ng taong 2026. Ito ay batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research at ayon sa survey umangat ng 4% ang self-rated poverty mula 35% noong Marso ay naging 39% noong Hulyo o katumbas ng 1.1 milyong pamilya na nadagdag sa bilang ng mga nagsabing sila ay mahirap. Batay sa pagtaya ng Okta Research, aabot sa 10.3 milyong pamilya ang ikinukonsidera ang sarili bilang mahirap hanggang noong Hulyo na mas mataas kumpara sa 10.2 milyon noong Marso. Samantala, nadagdagan din ang dami ng mga nagsabi na sila ay nagutom mula sa 17 lang. O naman yung 17. 17% noong Marso at naging 21% nitong Hulyo. Ang naturang increase ay kumakatawan sa 1.1 milyong Pinoy families na nadagdag sa self-rated hunger bracket mula sa 4.5 milyon noong Marso at lumobo pa sa 5.6 na milyon noong Hulyo. Sabi sa Okta Research or Okta Survey, ang Mindanao pa rin ang nananatili na may pinakamaraming pamilya na nagsabing sila ay mahirap at nagutom, habang ang Balance Luzon ang nakapagtala ng may pinakamataas na hunger incidence lalo na sa mga pamilya na nasa Class E level. Ginawa ang survey noong July 4 hanggang 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na respondents na may edad 18 pataas. Samantala sa ating pong break time global news, US President Trump nakatakda po makipagpulong kay North Korean leader Kim Jong-un. Ibalita mo nga yan, James Galangke. James. Ulat ni US President Donald Trump na nakatakda sila magpulong ni North Korean leader Kim Jong-un sa huling bahagi ng taon. Anya, ito raw ay para ayusin muli ang nasirang relasyon ng dalawang bansa na nasira dahil sa naging mitsa patungkol sa nuclear conflict noong una niyang termino sa pagkapangulo.
Para rin kay Trump, ang North Korea rin kasi ang may hawak ng 57 pinakamalalakas na nuclear weapon sa buong mundo. Kamakailan lang ay pansamantalang itinigil na Trump ang pagsasagawa ng military exercise kasama ang South Korea. Ito si James Galagi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagmistulang resort ang binabahang Balukok Bypass Road sa Apalit, Pampanga kahapon. Dahil bukod sa mga nagtatampisaw sa baha, ay may ilang residente pa ang naglatag ng mesa at doon nagsalo-salo. Pero hindi ito ikinatuwa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Apalit dahil bukod sa banta ng leptospirosis, peligroso rin dahil maaaring tumaas ang tubig baha dulot ng mga ulan. Paalala ng otoridad, bawal maligo at tumambay sa Balukok Bypass Road, lalo na't dito na itala ang isa sa 2 kumpirmadong nasawi sa Apalit dahil sa baha. Patuloy naman ang pagmamonitor at pag-iikot ng Apalit Municipal Police upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Minsan, kahit na ine-enjoy natin ang pinagdaraanan natin, na isasantabi natin ang ating kapakanan at kaligtasan. Delikado kasi. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po. Ingat po tayo. At dumako muna tayo sa ating Break Time Sports dahil ang Yulo brothers na sina Carlos Yulo at Carl Eldrew Yulo ay pangungunahan ang Philippine Gymnastics team sa 2026 Asian Games. Yes, tingnan nga natin yan. Ita tayo mabalitang yan. Millie Borja. Millie? Pangungunahan ni na Olympic gold medalist Carlos Yulo at ng kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo ang Philippine Gymnastics team sa 2026 Asian Games sa Japan. Kasama ang magkapatid sa men's artistic gymnastics team ni Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Cortens Nunez. Sa women's artistic gymnastics naman, pangungunahan ng Olympiana si Levi Rui Vivar ang kupunan kasama sina Kylie Vame, Kiara Don Andrew, Lauren Sopnet at Hailey Garcia. Kasama rin sa delegasyon para sa rhythmic gymnastics sina Brianna Labadan at Jasmine Ramilo. Samantala sina Jerry Ilana Jr. at Luvi Carjanin Padilla ang kakatawan sa Pilipinas sa trampoline gymnastics. Sa kabila ng mga veterano at batang talento sa lineup, hindi pa nakakakuha ng medalya ang Pilipinas sa gymnastics sa kasaysayan ng Asian Games. Kaya naman magiging mahalaga ang kampanya ng Philippine Gymnastics team sa Japan, lalo na para kina Carlos at Carl Eldrew na parehong kabilang sa mga inaasahang magdadala ng magandang resulta para sa bansa. Gaganapin ang 2026 Asian Games mula September 19 hanggang October 4 sa Japan. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Millie. Sa ating showbiz, Sue Ramirez ay ba'y nagluluksa raw po, ay sus, sa pagpana po ng kanyang ina. Ayan, nakikiramay po tayo kay Sue Ramirez sa report ni Miss Angelica Cosme. Nagluluksa ang aktres na si Sue Ramirez sa pagpanaw ng kanyang inang si Concepcion o Mommy Cheat. Maugunita na Enero nang manawagan si Sue ng blood donation para sa inang sasailalim noon sa open heart surgery. Sa kanyang Instagram, isang larawan kasama ang ina at may caption na mahal kita ang ibinahagi ng aktres. Kasunod niyan, kalakip naman ang video habang bumabiyahe at bumubuhos ang ulan. Mababasa rito ang caption na kasabay daw niyang umiiyak ang langit. Samantala, nagpaabot din ng pakikiramay ang dating boyfriend ni Sue na si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez. Kasabay ng pasalamat, dito'y inalala ng kongresista ang pagiging matapang at paninindigan nitong ipaglaban ang mga Pilipinong manggagawa. Ang yumaong ina ni Sue ay nagsilbing National President ng Confederation of Labor and Allied Social Services at Vice-Presidente ng Trade Union Congress of the Philippines. Sa Tamarang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang break time ngayong araw ng Webes. Thank God it's Thursday! Yay! Of course, thank God Bukas ay Friday! Yes! Kaya tayo nagpa-thank God it's Thursday kasi tomorrow is a holiday. It's a Ninoy Aquino nga pala, Day. no, 21 tomorrow. pala, August 21 bukas. Pero, habang tayo nagbubunyi na holiday bukas, huwag natin kakalimutan ang naging dahilan kung bakit naging holiday
ang August 21 dahil sa naging sakripisyo of course Ni ng Senador Ninoy Aquino. Ayan. Ayan. Tomorrow, kita-kits pa rin tayo, di ba? Today, thank God it's Thursday pa lang. Long weekend para sa ilan. Ingat po tayo sa mga may biyahe sa long weekend ngayon. Oy, pero sa mga Samantalahin mommies, ninyo. sa mga mommies, samantalahin ang paglalaba. Laba day mula Thursday, Ba't Friday, mommies lang? Saturday. Pwede rin mga daddies. O, dapat tumulong sa pagsasampayan. Oo, mas magaling pang magpalo-palo at Oo, magkusot ang mas mga malalaking lalaki. muscle. Yes, mas malakas. Magtulong-tulong sa paglalaba para matuyo agad ang mga sinampay. Yan. Nakasama niyo po ako po si Thea Pecho Corpus. Dre, si Bayan, mukhang maaga yatang nagkula si Lakay Mayor de Macalman, no? Talaga namang sinalubong niya yung sikat ng Oo, araw diba? para sure na. Oo. Para pa rin po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na balansyadong pagbabalita nahatid sa atin nila kay Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Ang oras, alas 5:02 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.